Sa video na ito ay pag-uusapan na naman po natin ang tungkol dito kay XRP. Ngayon ay meron pong isang kilalang market analyst na si Callum RG ang naglabas ng pahayag na kahit pababa ang market ngayon, may magandang oportunidad pa rin para bumili ng XRP. Ayon sa kanya, mukhang maganda pa rin ang itsura ng higher time frame chart na XRP at may particular po siyang lugar na tinukoy kung saan magandang bumili. Pero ang tanong, totoo nga bang magandang pumasok kay XRP ngayon or baka delikado na? Kaya sa video na ito ay dadaan tayo sa mas malalim na technical analysis ni Callum at ano po ang ibig sabihin ng mga Fibonacci levels at bakit po niya inire-recommendang bumili sa presyong $1.97. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba nananatiling positibo ang pananaw ng analyst kay XRP kahit bumababa ang market? Sa gitna ng pagbagsak ng market, kung saan maraming altcoins ang bumababa ang kanilang presyo, sa XRP ay tila matatag pa rin. Ayon po kay Callum, sa XRP ay isa sa kakaunting altcoins na hindi pa rin bumibitaw sa mga gains nito mula pa noong fourth quarter ng taong 2024. Yan, naalala nyo ba noong si XRP ay umakyat mula presyong 0.50 papuntang $2.90 nitong November hanggang December? Sa pagtatapos po ng taon, bumaba man siya ng bahagya, nagsara pa rin siya sa presyong $2.08. Hindi birong pag-akyat ito. At kahit nabawasan ang momentum, pagpasok ng January 2025 at ngayon ay nasa $2.15 na lang ang presyo ng XRP, ito pa rin ay mas mataas kaysa sa presyo niya noong umpisa ng taon. Ibig sabihin ay kung titignan natin sa long-term chart or higher time frame, malinaw na hindi pa rin po nawawala ang overall upward trend nitong si XRP. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng Fibonacci extension sa analysis na ito? Isa po sa mga ginagamit ni Callum na tool sa kanyang pagsusuri ay ang Fibonacci extension. Isa po itong method sa technical analysis na tumutulong matukoy kung saan posibleng tumigil or bumawi ang presyo ng isang asset tulad ni XRP. Ayan. Sa kanyang analysis, ang 0.50 Fibonacci extension level na ay nasa $1.97. Yan, kung saan ay isang major support or support level para kay XRP. Ayan, nakikita po natin ang yan yung kulay violet dito. Ayan, yan po yung 0.50 Fibonacci extension level or na halos nakatapat po sa presyong $1.97. Ayan. At ito po ay makikita natin sa daily chart time frame ni XRP at mula po ito sa datos ni Binance. Yan po yung ay binahagi ni Callum dito na chart kay XRP. Kaya, ayan. Dahil dito ay kapag bumaba po ang presyo ng XRP at umabot sa support level na ito, malaki po ang posibilidad na mag-bounce or tumaas ulit itong si XRP. Hindi lang ito basta hula or prediction. Ilang beses na raw na retest ni XRP ang presyo na ito sa taong ito. Pero bawat pagkakataon ay mabilis po siyang bumabalik paakyat. Minsan pa nga ay bumaba siya sa presyong $1.61 noong April, pero agad din siyang bumalik sa itaas. Ibig sabihin ay may mga malalaking bumibili tuwing bumababa po siya sa ganitong presyo. Or yan, may tinatawag pong kaya tinatawag po itong accumulation zone. Yan, ngayon ang sunod po na tanong ay saan po ang magandang entry point kung bibili ng XRP? Ayon po kay Callum, kung gusto mong mag-invest or magdagdag ng XRP para sa medium term holding, maganda pong antabayanan
ang price level na $1.97. Kung sakaling bumaba pa lalo ang market, ang susunod na support ay nasa $1.60 na tinatawag po na 0.618 Fibonacci level. Pero nilinaw niya na malaking crush pa ang kailangan para umabot pa sa ganitong price level. Tinawag pa niya itong Geigenjuck. Yan, tindig, Geigenjuck, o isang matinding pagbagsak ng buong crypto market. Sa kasalukuyan ay nasa $2.15 pa ang presyo ni XRP, kaya kung ibababa natin ito sa $1.97, kailangan pa niya ng 8.3% na pagbaba. At kung gusto nating umabot po sa $1.60, kailangan niya pang bumaba ng halos 25.5%. Kaya hindi pa ito ganun ka-likely base sa kasalukuyang galaw ng market. Ngayon, posible ba talagang sumipa palalo itong si XRP sa cycle na ito? Hindi lamang po si Callum ang nagsasabi ng positibong prediction. Ayon pa sa iba pang mga analyst gaya po ni Crypto Beast, may posibilidad na maabot ni XRP ang presyong $8, habang si Egrag naman ay sinasabi niyang hindi pa tapos ang galaw ni XRP at posibleng umabot ito sa presyong $24. At ang kanilang basihan, hindi lang technical analysis, kundi pati fundamental factors tulad po ng posibleng pagkapanalo ng Ripple sa mga kaso nito. Pati po ang pagbabalik ng altcoin season kung kailan bumababa ang dominance ni Bitcoin at nagsisiliparan ang mga altcoin. Ibig sabihin ay kung tama po ang kanilang analysis, ang kasalukuyang pagbaba ni XRP ay maaaring isang reaccumulation phase. Reaccumulation phase lamang po bago muling sumabog pataas. At ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin, ito po ay isang mahalagang paalala na ang timing sa pagbili ay kasing halaga ng asset mismo. Hindi natin kailangang bumili kapag ang presyo ay mataas. Ang tamang diskarte ay ang pag-aabang sa mga key support levels tulad po ng $1.97 or $1.60 kung saan maraming smart money ang pumapasok. Kung mapatunayan nating matatag si XRP sa ganitong mga presyo, posibleng makuha natin siya sa mas mababang halaga at makinabang sa susunod na pagtaas. Pero tandaan natin, hindi po ito garantisado. Ang crypto market po ay volatile, kaya risk management ang pinaka-importante. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin, ang analysis po ni Callum ay may bigat at may basihan. Makikita natin sa chart na si XRP ay hindi basta-basta sumusuko at may mga malinaw na support levels na sinasabi niyang magandang lugar para pumasok or para magbukas ng entry or bumili. Kung ikaw ay isa na pong believer kay XRP at matagal mo na siyang sinusubaybayan, ang presyong $1.97 ay maaring isang strategic opportunity para magdagdag. Pero kung bago ka pa lamang, mas mabuting aralin muna ng mabuti at huwag basta padala sa hype. Mahalaga na may malinaw po tayong plano, kailan po tayo bibili, kailan po tayo magbebenta at gaano po kalaki ang kaya nating i-risk. Hindi po sapat ang hope or pag-asa sa crypto. Kailangan po talaga ng disiplina, strategy at saka kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.